Dear Amihan Stories presents First Child, Second Chance, and Us. Written by August R. Naiiling na lamang si Caris nang may makita na naman siyang paper bag sa tapat ng pinto ng kanyang apartment. Ang kulit naman talaga na lalaking yon. Bulong niya sa sarili. Ilang beses nang sinabihan na huwag na akong bibilhan ng mga gamit. Diyos ko naman, sobrang mamahal pa naman ito. Si Sloan Caris Pineda ay nagtatrabaho bilang teller sa isang maliit na bangko. Mag-isa siyang nakatira sa apartment dahil nahihiya siyang makituloy sa kuya niya na nakatira sa isang sikat at malaking subdivision. Star, gutom ka na? Tanong niya sa kanyang alagang kulay puting pusa. Naubos mo siguro agad yung iniwan ko kanina, no? O baka naman nagaya ka na naman ng friends mo, ikaw talaga. Matapos bigyan ng pagkain ng alagang pusa, ay dumiretso na si Caris sa kwarto upang magbihes at magluluto pa siya ng hapunan. Ngunit hindi pa man siya tapos magluto, ay may kumakatok na sa pinto. Napairap na lamang siya nang buksan ang pinto. Ano na naman po? Mahinang tumawa ang binata sa kanyang harap. May bitbit na naman itong kung ano. Hi, how was your day? Okay lang. At ano na naman ang ginagawa mo dito? Duman ka rin kanina, hindi ka ba napapagod? Dumiretso ito sa maliit na sofa sa sala. Oo, napadaan kasi ako sa mall tapos may nakita akong damit na bagay sa'yo, kaya binili ko at hinatid na rito bago pumasok sa trabaho. Darius, ipapaalala ko lang na nanliligaw ka pa lang na hindi nga ako pumayag na manligaw ka. At saka tigilan mo na nga kasi ang kakabili mo ng kung ano-ano. Halos wala ng space ang kwarto ko, oh. Litanya ni Caris pero parang wala namang naririnig ang lalaki dahil nakikipaglaro na ito kay Star. Tyson Darius, are you even listening? Tanging sagot nito bago tumayo. Bit-bit si Star at naglakad papasok sa kwarto niya. San ka? Hoy! Magpapahinga ka, Riz. Wake me up when dinner is ready. Anito. What? Ngunit wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa pagluluto at gisingin na lalaki ng maihanda na niyang mesa. Darius! Darius! Kakain na! Pero kumilos lamang na maliit na lalaki at hindi pa rin nagising. Tinitigan niya ito. When he's awake, Darius is very strict looking, cold and dangerous, but when he's sleeping like this, he is like a baby clutching the blanket. Tyson Darius! Kakain na! Muli ay panggigising niya rito. What? Ungot lamang nito, nakapikit pa rin. Kakain na nga. Ano, titirhan na lang kita at matulog ka na muna? Hindi. Inaantok na sambit nito. Babangon na nga. Babangon? Kanina pa kitang ginigising. Nagugutom na ako at saka lalamig ang pagkain. Pupungas-pungas itong bumangon at kinusot ang mga mata. Darius is like a big baby. Sumunod ka na, ha? Nang makitang gising na ito at nakabangon na mula sa kama, ay lumabas na siya para magtungo sa kusina. Umupo na siya at inayos na ang pagkain. Nilagyan na rin niya ng plato ng lalaki ng pagkain. Bitawan mo si Star, Darius. Kaso umiiyak nga. Anong umiiyak? Muligat na tanong niya. Ibaba mo. Paano ka kakain yan kung hawak mo siya? Babe, please. Nakangusong pakiusap ni Darius. Umiling naman ang dalaga. No, ibaba mo. Oo na nga. Asik na lalaki sa kanya kaya sinaman niya ito ng tingin. Nakanguso itong nagsimulang kumain. Tyson Darius Valte is wearing a red long-sleeve button-down shirt, tucking his black pants plus his shiny black shoes. Sabi ng iba ay talagang nakakatakot daw ang lalaki, lalo na sa trabaho. Pero hindi naman iyon makita ni Caris ngayong kaharap niya si Darius. Para nga itong kawawang kuting sa harap niya. Why are you staring at me? Tanong nito nang mahuli siyang pinapanood ito. Umiling siya. Wala. Sure? You don't need anything?
Wala nga. Kumain ka na't gagabihin ka masyado pa uwi. Yeah, pero maghuhugas muna ako ng plato before going home. No, ako na. Anya. Sa estado ng relasyon nilang dalawa, bigayan din kahit na wala pa naman silang label. Pero kadalasan ay si Darius ang laging nagbibigay. Ang nakakatuwa pa rito ay hindi ito nagte-take advantage na kesyo, hinahayaan niya bumisita at matulog saglit at magpapalipas na rin ng gabi katabi siya sa kama. Baka nga gabihin ka masyado sa daan, Darius. Ba't bang kulit mo? Babe, you really is ruthlessly suppressing me, ha? Umingo siya. Wala akong ginagawa sa'yo, ah. Akala mo lang wala, pero meron. Meron. Malakas na napahalakhak si Caris. Nakakuha na naman ito ng linya sa pelikulang pinanood nila. Kapag kasi wala siyang pasok, ay niyayaya niya itong manood. Kahit na ayaw nito, ay napipilitan din. Where did you get that line, Darius? Natatawang tanong niya rito. Nagpupunas pa siya ng mga mata dahil sa luha sa kakatawa. Noong nakaraan, iba rin na. Yung pinanood natin ng isang araw, I just forget the title though. Sige na. Ikinampay niya ang kamay. Alis na't gabi na. Itinulak-tulak na rin niya ang binata para tuluyang makalabas mula sa apartment. Ingat ka! Naglalakad dito palayo pero patalikod. Nakaharap pa rin sa kanya at kumakaway. Lock the door, Sloan Caris. Matulog na. You want me to fetch you tomorrow para ihatid sa trabaho? No, hindi na. Tanggi niya. Uwi na, mangungulit pa eh. Hinintay muna niya itong makasakay sa kotse at umalis bago siya pumasok sa apartment. Tulad ng bili nito, ay chinek at inilak niya ang bintana at pinto bago pumasok sa kwarto. Ay, nakakapagod. Pabagsak siyang humiga sa kama. Napabangon din naman siya dahil nagring ang phone niya na nasa vanity. Oh, Kuya Kai, hello? Pati niya sa panganay niyang kapatid sa kabilang linya. You're home already? Tanong nito. Naririnig pa niya sa background ng mga anak nitong nagkakagulo. Opo, Kuya Kai, sir. Patulog na po. O sige, just checking on you. Matulog ka na. Tatawagan ko pa si Cobb. Nito na ang tinutukoy ang isa pa nilang kapatid. Tumango si Caris, kahit hindi naman siya nakikita ng kapatid. Okay po, good night. As usual, kinabukasan ay maaga siyang gumising para pumasok sa trabaho. Star, alis na ako ah. Huwag ka magyayaya ng friends dyan ah. Paalam niya kay Star na nakatingin lamang. Natatawa siyang lumabas at inilak ang pinto. Pasakay na siya sa tricycle papunta sa bangko nang maalala na naiwan ni Darius ang wallet nito. Kaya ihahatid niya muna sa office na lalaki. Maaga pa naman. Pwede po kay Darius? Pakiusap niya sa receptionist na makarating sa sobrang laki at taas na building kung saan ang opisina ng lalaki. Pardon, ma'am? Narealize niya ang maling sinabi. Kay Sir Tyson Darius Valte po. Sorry. Do you have any appointment with the president po? Magalang na tanong ng babae. Napakamot siya sa noo. Ang hirap naman palang makausap ang lalaking yon kapag nasa trabaho. Wala po, pero may ibibigay lang po ako. Naiwan niya. Hindi po pwede kapag walang appointment sa president, ma'am. Mag-set po muna ng appointment. Napanguso si Caris. Malilate na siya sa trabaho. Sige po, salamat. Ngayon lang siya nakapuntang mag-isa sa opisina ni Darius. Hindi siya sumasama sa lalaki kapag niyayaya siya nito noon dahil nahihiya siya. Dahan-dahan siyang naglakad paalis, nakanguso. Ang hirap naman palang makausap ng mayayaman kapag sa opisina. Kung pupunta si Darius mamaya sa apartment ay saka na niya ibibigay ang wallet nito. Ang inaalala lamang niya ay naroon ng halos lahat ng cards at cash nito. Anong gagamitin nito kung may bibilhin? Nagtungo na lamang siya sa trabaho matapos ang pakikipagdiskusyon sa sarili. Nang break time na ay tumawag si Darius. Hello? Nagpunta ka sa office kanina? Tanong nito. Inilapag muna ni Caris ang lunch box sa pantry at umupo bago sumagot. Oo, kaso kailangan daw pala ng appointment kung kakausapin ka.
Narinig niya ang bahagyang pagtawa ng binata sa kabilang linya. You don't need any appointments, Sloan Carissa. Sinabi mo sanang nililigawan kita para ihatid ka pa mismo sa office ko. Namula naman siya. Gagi, ayoko nga. Nakakahiya ah. Sabihin lang doon na nagyayabang ako tsaka maniwala naman kaya? At bakit naman hindi maniniwala? Ewan ko. Totoo naman kasi, ang presidente ng kumpanyang yon, manliligaw sa isang pipitsuging empleyado lang ng maliit na bangko? Baka ipakaladkad pa siya palabas dahil aakalain na nababaliw na siya. Bakit ka pala nagpunta? Oh wait, Remy, paki-cancel ng appointment ko this afternoon. Utos nito sa kung sino, marahil ay secretary nito si Remy. Narinig pa nga niya ang protesta ng babae pero hindi na pinansin ni Darius. Ano yun? Bakit mo pinapa-cancel? Usisa ni Caris. May pupuntahan ka? Sa pagkakakilala niya sa lalaki ay hindi ito basta nagka-cancel dahil lang may pupuntahan. First come first serve nga sabi nito sa kanya nung nagtanong siya. Kahit nga ayain niya itong kumain o samahan siya kung may nauna na itong naka-schedule, wala siyang magagawa. Sa'yo, ha? Pumunta ka sa office to see me, di ba? Kaya pupuntahan kita. Ako nang pupunta. Baka kasi miss na miss mo na ako eh. Mahinang natawa si Caris. Kapal talaga ng mukha mo. Sino may sabi na namimiss kita? Dadalhin ko lang sana yung wallet mo kasi naiwan mo kagabi sa apartment. Really? Oo nga. Kaso ako, namiss kita. Kaya lumabas ka na dyan at malapit na ako sa bangko. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit? 30 minutes lang ang break ko, Darius. Hindi ako pwedeng lumabas basta. At saka ang bilis mo naman. Malapit lang naman yan. Okay, I will talk to your manager then. Pa rin siyang napapikit. Kapag ba naman may naisipan na itong gawin ay walang makakapigil. Darius, hindi nga pwede. Napag-usapan na natin to. Kidding, babe. Natatawa ang boses nito sa kabilang linya. Dadalhan lang kita ng foods. Sinulyapan niya ang lunchbox. Okay, sige, hihintayin ko. Nandito na ako sa parking. Labas ka saglit. Saglit na saglit lang. Mabilis siyang lumabas. Naabutan niya si Darius na nakasandal sa gilid ng puti nitong Land Rover. Hi! Bati niya na makalapit. Where's my food? Matatapos ang break ko, Darius. Bilis na! Hinaplos muna nito ang buhok niya bago buksan ang passenger seat para sumakay siya. Uy, hindi mo ako narinig? Tinawanan lamang siya nito bago tumayo sa gilid niya at inabot ang paper bag ng mamahaling restaurant. Sabay tayong kakain ng lunch. Ba't nandyan ka? Pasok ka rito. Kakain ka ng nakatayo? Umiling ito tapos ay nangingiting umikot patungo sa driver's seat at sumakay. Sabi ko nga. Masaya silang kumain. Nagbibiruan pa. Pero nang pababa na siya ng sasakyan ni Darius para bumalik na sana sa loob ng bangko, ay bigla na lang may motorsiklong dumaan at pinaulanan sila ng bala. Caris! Mabilis siya nitong hinila pabalik sa loob ng sasakyan at iniyuko. Caris, okay ka lang? Babe, hey! Tulala siya nakayuko kahit na halos alugin na siya ni Darius. Caris, hey! Niyakap siya nito at hinaplos-saplos ang likod upang pakalmahin. Babe, it's okay, it's okay. Sino yun? Bakit ganon? Shh, I'll handle it. Pumasok ka na muna sa loob, sige na. Nanginginig pa rin ang kalamnan ni Caris kaya halos hindi siya makakilos. Natatakot ako, Darius. Ano yun? Natatakot siyang lumabas mula sa sasakyan dahil nagtipon-tipon na rin kasi ang mga tao para makiusyoso. Hindi na halos niya masundan ang bawat sandali. Narinig na lamang niya na may kausap na si Darius, bakas ang galit sa boses nito. Trace the jerk, Aaron. Make sure to find them, or I will find them myself and kill them ruthlessly. Rinig niya ang buntong hininga ng kausap nito. Halos nakadikit na kasi sa kanya ang binata, kaya malapit sa kanyang phone. Sir, gagawin po namin na lahat para mahanap ang salarin. Make sure, ha? Make sure, Aaron. Nagangalit ang ngipin ni Darius sa galit. You know me. Pag nahanap niyo na, dalhin niyo sa compound. Susunod ako agad. Ramdam na ramdam ni Caris ang galit na lalaki. Pati siya ay parang kinakabahan na sa aurang inilalabas nito. Hindi na niya kilala si Tyson Darius Valte dahil sa ipinapakita nito ngayon sa kanya. Darius, calm down. Hinaplos niya ang braso ng lalaki para kahit napapano ay kumalma ito.
Darius, ito ba ang sinasabi ng ibang tao na nakakatakot na side ng binata? Puro mababait at gentleman side kasi ang nakikita niya rito kapag magkasama silang dalawa. Hinalikan siya nito sa tuktok ng ulo. Sorry. Sorry, Karis. Anito. Medyo nakakabawi na siya sa gulat kaya tinignan niya sa mukha ang binata at bahagya iyong hinaplos. Darius, sinasagot na kita. Nakakatawa lang na sa gitna pa ng kaguluhan at shock niya sa kanya nagawang sagutin si Darius. Maging ang binata tuloy ay parang saglit na natulala. Tayo na. Tyson Darius. Wait, Karis. Let me process it first. Tura nito bago sumandal sa upuan at paulit-ulit na huminga ng malalim. Wait. Darius. Mukhang nakabawi na ito sa pagkagulat dahil mabilis siya nitong kinabig at muling niyakap ng mas mahigpit pa kaysa kanina. Pinaghahalikan din siya nito sa noo at sa tuktok ng ulo. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa araw na to. Kahit may nangyaring hindi inaasahan. Bigla na lang pumasok sa isip ni Karis ang mga katanungan. What ifs? Ano pala kung tinamaan siya ng bala? Paano kung mamatay siya? Maraming tanong. Napakarami. Kaya nakapagdesisyon siya na doon mismo ay sagutin si Tyson Darius. Karis, okay lang ba talaga? Wala masakit sa'yo? Ilang beses na siyang tinanong ng lalaking yun. Dinala pa nga siya sa ospital para ipa-check up. Okay nga lang, Darius. Umuwi na tayo. Hindi tuloy ako nakapagpaalam sa trabaho. Baka bukas wala na akong trabahong balikan. Mahina siya nitong tinawanan. Sa akin ka na magtrabaho kung ganun. Anong trabaho naman yan? Pagpatol niya sa biro nito. Taga-massage at kiss sa akin kapag pagod ako. Aba, ang galing mo naman. Kahit siya'y natatawa na rin. Magkano ba sahod dyan? Name your price, babe. Talaga? Natatawa na silang dalawa sa mga kalokohan nila. Kahit magkano o kahit ano? Magkaharap silang nakaupo sa hospital bed. House and lot, luxury car, a company, cards. Noted, considered it done. Hindi na niya napigilan ng mapahalakhak. Si Darius naman ay seryosong nakatingin sa kanya pero may bahid ang ngiti ang mga mata. Joke lang. Sad niya. Seryoso ka naman masyado. Gusto ko ang trabaho ko sa bangko kaya no ka muna sa akin. Pero nanatiling seryosong nakatingin pa rin sa kanya ang kasintahan. Ano? Hinawakan nito magkabilang braso niya. I'm glad that you're okay now. Natahimik si Karis. Hindi pa niya naitatanong sa lalaki kung ano yung kanina. Given na mayaman ito at hindi mawawala ang kalaban sa negosyo. Pero bakit gano'n naman? Lagi bang nangyayari sa'yo yun? Nagkibit balikat ito. You can say that. Bakit? Dahil sa negosyo? And that. Anito na parang ayaw na magsabi pa ng karagdagang impormasyon. Let's not talk about it, babe. Magpahinga ka muna. Lalabas lang ako saglit. I need to call someone. Yung kausap mo kanina na sinabihan mo na kapag hindi nahanap ang salarin ay, ikaw mismo nga hanap at papatay? Sino ba yon? Hindi talaga niya mapigilan na mag-usisa. Sorry pero, let's talk about it some other time. Huling anito bago tumayo sa kama at lumabas ng silid. Nasulyapan pa niya ang dalawang unipermadong lalaki na nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Bakit may security? Real quick? Nauunawaan naman niya na importanteng tao ang kasintahan. Mayaman ito. Pero hindi naman niya kailangan ng bantay sa silid. Sana'y sumama ang mga ito sa amo para magbantay. Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ni na kuya. Palabas na siya sa silid at bubuksan na sana ang pinto ng kusa yung bumukas. Nabungaran niya si Darius na kunot ang noo. Halatang bad trip. Aalis na ako, Darius. Baka hanapin kasi ako nila kuya eh. Hindi niya alam kung bakit nalalaman ng kapatid niya ang bawat kilos niya. Maging ang kuya Cove niya ay nagrereklamo na rin sa panganay nilang kapatid. You sure? Wala namang sakit sa'yo? Okay lang naman kasi talaga ako. Hindi nga ako kailangan dalhin sa ospital eh. Narinig mo naman din ng doktor kanina, di ba? Sabi niya, I can go home anytime. Inalalayan siya nitong maglakad sa hallway. Nakasunod sa kanila ang dalawang bodyguard na nakita niya kanina sa pinto. Ang ipinagtataka niya ay sa bawat kanto ng hallway
at sa ilang lugar na nadadaanan nila ay may mga security. Darius, bakit ang dami namang bodyguards mo? May death threats ka ba? Usisa ni Caris sa lalaki. Hanggang sa parking kasi ay meron. Wala naman. Pero para na rin sa kaligtasan mo yan. Ha? Bakit sa akin? Inalalayan siya sumakay na lalaki sa isang itim na Toyota FJ Cruiser. Wala nang maraming tanong, Caris. Sakay na. Sabay ka na muna ngayon, ha? Bakit? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa binatang nagkakabit na ng seatbelt sa driver's seat. Hahanapin ako ni kuya. Baka mapagalitan ako noon at isumbong kay nanay. Gumiti siya dito. Don't worry. Naipagpaalam na kita kay Sir Pineda. Ha? Wala naman bang sinabi o itinanong? Kinakabahan tuloy siya. Baka mapagalitan siya ng kapatid. Wala naman kasing alam ang mga ito na may naniligaw sa kanya. Lalo na ngayong may boyfriend na siya. Hindi ba galit? Umiling ito bago nagsimulang mag-drive. Wala naman sinabi. Hindi naman kapani-paniwala yon. Sobrang higpit kaya ng kapatid niya. Sure ka? Yeah, pero mag-uusap daw kami sa susunod. Sa ngayon, ako raw munang bahala sa'yo. Napapaisip siya tuloy. Pero bakit kailangan sa bahay mo? Safe naman ako sa apartment. At saka, paano si Star? Walang kasama yun. Baka nag-aya na naman ng barkada. Don't worry. Naipakuha ko na si Star at ang ilang gamit mo na kailangan sa bahay. Sinaman niya ito ng tingin. Ready ah. Ninisian lamang siya ni Darius. Ang bilis ng mga pangyayari. Kakasagot lang niya sa binata ay naroon agad siya sa silid nito sa mansyon nitong napakalawak. Dito talaga ako? Pwede naman ako sa ibang room. Okay nga lang, Caris. This is the safest place inside the mansion. Anito. Halata nga. Bago kasi pumasok sa kwarto, ay may mga fingerprints pa na kailangan iskan ng mata para bumukas ang malaking double door. Mukhang hindi rin mapapasok ang bala sa kapal ng salamin na patungo sa terrace. Saan ka? Sa kabilang silid, but I doubt kung makakatulog ako ngayon. Bakit naman? Hindi na niya makita yung galit na Darius kanina sa lalaking kaharap niya ngayon. Nandito ka kasi. Ewan ko sa'yo. Just kidding, pero pwede rin namang totoo. Balik na naman sa pagiging makulit ang lalaki. Magpahinga ka na, gabi na. Pinaglululoko mo ko eh. Kunwari ay singhal niya sa kasintahan para mapagtakpan ang hiyang nararamdaman. Hindi. Natatawa nitong tugon. May asikasuhin ako, matulog ka na. Ipapahatid ko si Star mamaya kapag tapos ng kumain yung pusa. Dahan-dahan siyang tumango. Okay. Kiss. Gumuso ito. And she obliged. Mabilis niya itong kinintalan ng halik at akmang didistansya na nang hapitin siya nito at palalimin palalo ang halik. Darius, wait! I love you. Pulong nito bago dahan-dahang bumaba ang halik sa kanyang leeg. Push me if you don't want me to continue. Sloan Caris. Pero hindi niya itinulak ang binata. Sa halip ay mas lalo pa siyang dumikit dito. Naramdaman niya ang bahagyang pagngiti ng lalaki sa pagitan ng kanilang mga halik. You're not gonna regret this, love. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nagpatuloy si Caris sa pagtatrabaho sa bangko pero ngayon ay halos hatid sundo na siya ng kasintahang si Darius. Hindi ito pumapayag na hindi siya maihahatid o masusundo. Kung busy man ito, ay may ipinapadala itong tao na gagawa. San ka na, Darius? Tanong niya sa lalaki na kausap niya sa kabilang linya. Kanina pa kasi siya naghihintay at wala pa rin ito. Sasakay na ako pa uwi kung hindi ka pa dadating. Naiinis na siya. Wait, saglit lang, love. May nasikaso lang ako saglit saka naiwan ko sa conference room ang phone ko kaya hindi ko nasagot ang mga tawag mo kanina. Naiwan? Kaya pala may babaeng sumagot na nagpakilalang girlfriend mo. Bakit? Ilan ba kami sa buhay mo, Tyson Darius? Ano yun, Caris? Hindi ko narinig. Medyo maingay kasi. Nito. Hindi narinig? Wala naman siyang naririnig na kahit kaunting ingay sa linya nito. Inililigaw na naman siya. Ganon ang lalaki kapag nagagalit na siya. Inililigaw o kaya ay iniibang usapan. Nandoong biglang maglalambing, nawawala tuloy ang galit niya. Anong ingay? Huwag mo nga akong pinagloloko, Valte. Maingay nga, babe. O baka sira na tong phone ko. Limited yung naririnig. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan.
Iyon na mahirap kapag malaki ang age gap ng mag-partner. She was just 25 years old, while Darius is 33. Nagagalit ka na, tinatawanan ka pa. Hindi ito sumasabay kapag galit na siya. Tahimik lang ito, tapos kapag tahimik na rin siya, ay saka ito yayakap at maglalambing saka magpapaliwanag. Malapit na ako, Karis. Saglit lang. May pagmamadali sa boses na sabi nito. Eto na, nakikita ko na ang nakasimangot mong muka. Humahangos itong bumaba ng big bike. Hindi na nga nahubad ang helmet. Babe, bakit naka-big bike ka? Takot pa naman siyang sumakay sa mga single na sasakyan. Sinuutan siya nito ng helmet. Naisip ko kasi na baka traffic kaya big bike na lang ang ginamit ko. Mas matatagalan kasi kung kotse, baka mag-alburuto ka na lalo. Pisit ka. Nakakairita to. Dapat hindi mo na lang sinabi na susunduin mo ko. Ang tagal ko naghintay dito. Reklamo niya habang dahan-dahan siya nitong inaalalayan na umangkas. Kaya ko naman kasing mag-commute at umuwing mag-isa. Ang arte-arte mo lang dyan. As usual, tahimik ito at hindi sumasagot sa mga litanya niya. Kain muna tayo. Parang wala lang natanong nito. Ayoko. Sa bahay na lang tayo kakain. Iuwi mo na ako. Pagsusuplada niya. Sa bahay ko? Mariin siyang napapikit. Talagang sinusubok nito ang pasensya niya. Sa bahay ko, Darius. Sabi ko nga. Saad nito bago paandarin ng big bike at pinaharurot sa kahabaan ng madilim na kalsada. Wala tuloy siyang ibang choice kundi ang yumakap ng mahigpit sa baywang nito. Nang makarating sa tapat ng apartment ay hindi niya ito pinansin. Dire-diretso sa pagpasok. Nagsama-sama ng lahat ng inis niya rito. Nagsimula sa babaeng sumagot sa tawag niya sa telepono nito kanina. Magbis ka na muna at magpahinga, babe. Ako na magluluto. Gigisingin kita kapag kakain na tayo ng hapunan. Wika ni Darius. Hindi talaga pinapansin ang inis niya. Nagsiselos siya pero bakit parang baliwala lang sa lalaki. Nagdadabog siyang pumasok sa kwarto. Hindi man lang nag-abalang magpaliwanag ang lalaki kung sinong babaeng nakasagot sa tawag niya. Habang nag-iisip at naghihintay, ay naisipan niyang tawagan ng baklang kaibigan. Oli? Yes, bakla? Shooting ka? Anong chika? Mabilis sa sagot nito. Anong hanesh mong baklita ka? Bilis at busy ang ganda-gandahan. Napaisip siya kung sasabihin ba kay Oliver ang problema o huwag na lang. May problema rin kasi ito. Nakakahiya naman kung dadagdag pa siya. Nag-alangan pa si Gaga. Esplok mo na, girl. Tura nito. Nahihirapan siyang intindihin ng mga baklang words nito. Ayusin mo nga yung mga words mo, hindi ko maintindihan. Reklamo niya. At halos mapabunghalit siya ng tawa nang maging lalaki at buo ang boses nito. Malagom at malalim. Yung tipong tinitilian ng mga kababaihan. Ano bang problema? Saka lang niya naalala na may problema nga pala siyang sasabihin sa kaibigan. Ano kasi? Si Darius, yung forever Valentine mo? Bakit? Anong hanash kay Papa Pogi? Mariing napapikit si Caris. Kasi tumawag ako sa kanya kaninang umaga Ang tagal sumagot. Tapos nung may sumagot naman, babae. Nagpakilala pa na girlfriend siya ni Darius. Hindi mo ba tinanong sa jowa bells mo kung sino yun? O baka naman effect na naman ng beauty mo at baliwala na naman ang inis mo sa iyong kasintahan? Kahit ang kaibigan niya ay alam ng ugaling iyon ni Tyson Darius dahil lagi niya na ikukwento. Tinanong ko na nga, pero umiling lang. Gusto ko na nga sapakin Ang violent naman. Kausapin mo na lang na maayos like you always do. Saka magpapaliwanag din naman siguro yan kapag hindi ka na naiinis at nagsaselos, Day. Natahimik siya. Oo, magpapaliwanag ka sa huli na kapag hindi na ulit siya galit. Hindi ako nagsiselos Imbento ka. Sabi mo Sige na girl, ako igogora na ng bonggang-bongga, busy ang gandara. Tahimik niyang pinutol ang tawag. Humiga siya sa kama at napatitig sa kisame. Baka naman sobrang childish lang niya para magselos ng dahil lang doon. Napairap si Caris sa mga naiisip. It's not na lang. Nakakainis talaga. Hindi pa siya tapos mag-monologue ay sumungaw ang ulo ni Darius sa pinto. Love, kakain na. Tinalikuran niya ito. Ayoko, umuwi ka na, matutulog na ako. Ha? Kakain muna tayo bago ako bumalik sa opisina. May mga papeles pa ako natatapusin. Ayoko nga.
Tumahimik ang lalaki kaya akala niya ay umalis na nga ito pero napatili siya ng bigla na lang may yumakap sa baywang niya. Ano ba? Are you mad? Bakit galit ang mahal ko? Marin siyang pumikit bago ito binalingan at iwinaksi ang braso ng lalaki. Alis na nga, baka hinihintay ka na ng girlfriend mo doon. Caris, are you jealous? Hindi. Muli itong yumakap sa kanya. Ikaw lang ang girlfriend ko at wala akong balak na lokohin ka, Caris. Wala ka bang tiwala sa akin? I'm sorry kung hindi agad ako nakarating kanina. Sobrang busy kasi sa office tapos yung ipinapahanap ko na maril sa atin. Nagpa-update ako. Doon siya napaiyak. Napakababaw ng luha niya. Pero, kahit anong busy mo nun, hindi mo naman naiiwan ng phone mo Tapos tatawag ako, biglang may sasagot na babae at magpapakilalang girlfriend mo. Ang sama kaya sa pakiramdam kung alam mo lang. Humigpit ang yakap sa kanya ng kasintahan. Naramdaman din niya ang magagaang halik sa kanyang ulo. Sorry na, I'm sorry love. Hindi na mauulit mahal ko. Hindi na nga yun naulit sa mga sumunod na linggo at buwan. Lagi ring nagte-text at tumatawag ang lalaki, informing her what he is doing or just asking and telling random things. May tiwala siya sa kasintahan pero sa mga kasama nito at katrabaho ay wala. Kay Tyson Darius Miss, muli ay nagpunta siya sa opisina ng lalaki. Unang punta niya bilang girlfriend nito. Simpleng crop top at jeans lamang ang suot niya. May appointment po? Ito rin ang babae noon. Umiling siya. Wala. Pasensya na po ma'am pero hindi po pwede ang walang appointment. Isa pa po busy si boss. Mabait naman ang boses at magalang ang babae pero ang reaksyon sa mukha nito ay tila ng huhusga. Kailangan ba ng appointment kapag girlfriend? Kuryosong tanong niya. Sabi naman kasi ni Darius ay hindi niya kailangan ng kahit anong appointment kung bibisita siya. Mukhang naguluhan ng babae pero magalang pa ring umiling. Hindi po ma'am. Girlfriend niya ako. Pakisabi si Sloan Pineda. Doon na sumabog ang nakakaasar na tawa ng babaeng receptionist. Ma'am, sa tingin niyo po maniniwala ako? Pasensya na po pero marami po nagpupunta dito saying the same thing. Yung iba nga po buntis pa at sinasabing si Sir Darius Valte ang ama. Hindi po kayo naiiba. But I am telling the truth here. Mariing wika niya. Medyo nakakaramdam na siya ng hiya dahil napapasulyap na ang ibang mga tao sa lobby. Ganoon din ang mga kasama ng babae sa reception area. Try mo lang banggitin ang pangalan ko sa kanya. Pero po nasa office si Sir ng girlfriend niya, kaya paano po nagsasabi kayo ng totoo? Ano ka mo? Sinong girlfriend? Umirap muna ang babae bago sagutin ang tanong ni Caris. Si Miss Ayla Camara po, yung sikat na model/businesswoman. Ay, baka hindi mo kilala dahil... Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, tapos nagkibit balikat. Never mind. Kung wala na po kayong kailangan, maaari na po kayong umalis. Marami pa po kaming gagawin, ma'am. Tulala siya naglakad patungo sa waiting area sa lobby. Wala siyang pakialam sa mga business partners ni Darius, pero ngayong may nalaman siya na ganoon, ay parang gusto niyang questionin ng lalaki. Miss Pineda? Napatingala si Caris sa lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Maputi ang lalaki at gwapo. Malaki ang katawan nito kaysa kay Darius. Yes? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ito. Si Sir Darius po ang kailangan nyo? Marahan siyang tumango. Bakit po kayo nandito? Lumingon pa ang lalaki sa bandang elevator. Sabay na po tayo papunta sa opisina ni Sir. Sumulyap siya sa reception area. Lumingin din tuloy roon ang lalaki. Hindi po kayo pinakyat? Oo, pauwi na ako. Huwag mo nalang banggitin kay Darius na nakita mo ko rito. Tumayo na siya at akmang aalis na nang pigilan siya ng lalaki. Nasabi ko na Miss Pineda, pababa na si Sir. Nakangiting wika ng lalaki. Masama ang loob niya sa lalaki. Galit siya. Hindi na, uuwi na lang ako. Babe? Nilingon niya si Darius na humahangos papalapit. Anong ginagawa mo rito? Baka magalit yung girlfriend mo at iniwan mo sa office mo. Babe, anong girlfriend? Nalilito ito. Aaron, what's this? Baling nito sa lalaking kumausap sa kanya kanina. Hindi raw pinaakyat dahil nasa office ang girlfriend mo, sir. Kumunat ang noon nito. Sinaman niya ito ng tingin pero hindi niya kinausap. What? Babe, sino may sabi niyan?
Umiling siya. Uuwi na ako. Saglit, Carissa. Pinigilan siya nito sa braso at hinila papalapit sa reception area. Kasunod din nila ang lalaking tinawag na Aaron. Pakitanda ng mukhang to, Misa. This is Sloan Caris Pineda, my girlfriend. Ayoko kung ano nung sinasabi niyo sa kanya. Noong nakaraan, ganito rin. His cold and authoritative voice boomed around the corner of the place. Everyone who can hear that voice will cower in fear. So, this is the ruthless and dangerous Tyson Valte that everyone is telling. Sir, sabi po kasi ni Miss Furukawa, kapag nandito siya, huwag magpapapasok ng iba. Siya raw po kasi ang girlfriend niyo po. Nakayukong paliwanag ng babae. Sorry po, hindi na mauulit. Hindi na nito pinansin ng babae. Binalingan siya nito. Come on, Caris. No, uuwi ako, Darius. Caris, magpapaliwanag ako pero sa office tayo. Tara na. Malambing ang boses nito, hindi katulad kanina na parang mapapaluhod na lang sa takot ang kung sinong makakarinig. Hinaklit niya ang braso mula sa kasintahan. Ano sa uuwi akong hindi mo maintindihan? Babe. Sa inis ay binalingan niya ang receptionist bago tumingin kay Darius. Kapag ba girlfriend, pwede ring magtanggal sa mga empleyado? Nanlaki ang mga mata ng babae. Ma'am, sorry po. Huwag naman po. Sure, of course, Caris. Go on. Darius said, smiling at her. Walang emosyon niyang tinignan ng lalaki bago talikuran. Caris, wait. Darius, balik na tayo sa taas. Napalingon si Caris dahil sa malamyos na boses ng babaeng tumawag sa pangalan ng nobyo niya. Ang akmang paghabol tuloy sa kanya ng lalaki ay hindi natuloy dahil hawak na ito ng babae sa braso. Ayla, I'm busy. Susunod ako doon, mauna ka na. Tara na, sabay na tayo, please. Naglalambing ang boses na wika ng babae. Malalim na bumuntong hininga si Caris saka naiiling na tumalikod. Anong laban niya sa babaeng yon? Para itong manika sa sobrang kinis, maputi at sexy na kahit sa international pageant ay parang overqualified. Pumagay din dito ang suot na red corporate dress, a living Barbie. May asikasuhin ako, Miss Furukawa. Ani Darius bago binalingan ng receptionist. Pakitawagan sa sekretary ko. Tell her cancel all my schedules for today. But Darius, we have a meeting today about the project, right? Talagang pinakancel mo schedules mo para makasama ako, no? Oh, so sweet of you. Narinig pa niya maarting wika ng babae. Ang luhang pinipigilan ni Caris, magmula pa lang ang ipahiya siya ng receptionist kanina, ay unti-unting tumulo habang naririnig na nag-uusap ang mga ito. Umuwi siya sa apartment at nagmukmok. Araw ng Sabado. Wala naman siyang mapupuntahan dahil nasa probinsya mga kapatid niya para bumisita sa magulang nila. Mugto ang mga mata niya sa kakaiyak dahil sa selos. Para siyang pinapatay. Love, are you there? Napatingin siya sa pinto ng kwarto nang marinig doon ang boses ni Darius. Hindi siya sumagot. Ngayon pa ito darating, gabi na. So, talagang itinuloy nito ang meeting kuno sa babaeng yon? Caris, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako, love. Marahang sabi nito. I know, you're in there. Muli ay tumulo ang mga luha niya. This is the consequence of having a relationship with him. Paulit-ulit na pinapaalala iyon sa kanya ni Ollie. Star, ayaw kong kausapin ng mami mo. Narinig niya ang marahang kilos nito sa labas saka ang patuloy na pagkausap nito kay Star bago paminsan-minsan siyang tatawagin. Love, dito na ako sa labas. Umuwi ka na, Darius. Pause ang boses ni Caris dahil sa pag-iyak. Love, mag-usap naman tayo. Saka na tayo mag-usap, Darius. Ayoko mo na makita ka. Wala na siyang narinig sa labas. Baka umalis na nga ang lalaki. Isa pa sa katangian nito ay ang hindi nagpipilit. Katangian na hindi niya alam kung nakakatuwa ba o nakakairita lalo na sa mga ganoong sitwasyon. Weekend naman kaya okay lang na magkulong lamang siya sa apartment pero ngayon ay kailangan niyang lumabas para bumili sa convenience store. Nag-crave siya bigla sa ice cream pero hindi pa man siya nakakarating sa tindahan ay may tumigil na itim na van at basta na lang siyang isinakay. Sino kayo? Pakawalan niyo ako! Hiyaw niya nang ikapos ng kung sino ang kanyang braso at paa. Tapos ay piniringan ng mata niya. Pakawalan niyo ako! Pero walang nagsalita sa mga kasama niya sa van hanggang sa huminto iyon at talad ka rin siya sa kung saan. Isinadlak siya sa sahig bago hinablot ang piring niya. Aray! Madilim na silid ang bumungad sa kanya.
Wala siyang maaninag. Pakawalan niyo ako rito! Sino ba kayo? May isang lalaki ang pumasok. Sino ka? Anong kasalanan ko sa'yo? Pakawalan mo ako! Wala akong pera kung perang kailangan niyo! Humalakhak ang lalaki. Umiling-iling na parang nakakatawa ang nangyayari. Hindi ko kailangan ng pera. Mas lalong wala kang kasalanan pero ang boyfriend mong si Valte, meron. Malaki. Nanlaki ang mga mata ni Caris nang dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang nilalaro sa kamay ang maliit na kutsilyo. Umatras siya ng umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Anong gagawin mo? Wag kang lalapit. Tinapat nito ang kutsilyo sa mukha niya. At ikaw, ang kinuha ko para pasakitan ng lalaking yun. Hindi ko siya makante dahil sa sobrang dami security niya. At magaling siya makipaglaban pero wala siyang magagawa ngayong ikaw ang kinuha ko para makaganti sa kanya. Napahiyaw sa sakit si Caris nang gasgasan nito ang kanyang pisngi. Mababaw lang pero masakit at mahapde. Huwag! Tama na! Wala akong kinalaman sa awit yung dalawa! Tama na! Wala kang kinalaman. Bakit ha? Ang kapatid ko na pinatay niya. Wala rin namang kasalanan na. Ngayon, ang importante naman sa kanya ang kukunin ko para siya naman ang makaramdam ng sobrang sakit. Huwag! Please, maawa ka! Hilang na sa luha ang kanyang mga mata. Nagahalo ang luha at dugo sa kanyang mukha. Please! Malakas lamang na humalakhak ang lalaki. Napahinga ng maluwag si Caris nang lumayo na ito sa kanya. Pinupunasan ito ng laylayan ng shirt na suot ang dugo sa maliit na kutsilyo. Naglabas ito ng phone at may tinawagan. Ilang ring at narinig niya ang galit na boses si Darius. Naka-speaker ang tawag. Hayop ka, Amir! Pakawalan mong girlfriend ko kung ayaw mong pasabugin kung ulo mong gago ka. Really? May panunuya sa boses na lalaking tinawag na Amir. Paano? Hindi mo naman alam kung nasan kami. Yeah, I get it. You're higher up on that organization you're in. Sige nga, try to reach us within an hour. At kung hindi, wag na wag mong gagalawin si Caris. Papatayin talaga kita. Galit na galit ang boses ni Darius sa kabilang linya. Para yung kulog na talagang mapapayuko ka sa takot. Nakikita niya ang bahagyang takot sa mga mata ni Amir. Hintayin mo ko, Amir. Tayo magtutuos. Talaga ba? Naghahalo ng luhat dugo sa mukha niya eh. Darius! Sigaw ni Caris. Natatakot na siya. Nalalabo ang paningin niya sa sobrang sakit at hapdi na sugat sa kanyang mukha. Darius! Humalakhak na naman si Amir. You heard that? Umiiyak sa sakit ang kasintahan mo, Darius. Pero hindi natin alam, baka mamaya. Sasarap naman siya sumigaw, no? Don't you dare touch my woman, you bastard! Malakas na tawa lamang ang isinagot na lalaki bago pinutol ang tawag at humarap sa kanya. Takot na takot na isniksik niya sa sulok ng silid ng sarili. Don't come near me! No! Let's see kung anong gagawin ng magaling mong boyfriend once he knew that. May sinanyasan ito sa pinto at mula roon ay pumasok ang 3 pang lalaki. May buhat ang mga itong timbang may tubig. You were tortured, Halos sumabog na sa kaba ang puso ni Caris. Anong gagawin niyo? At halos panawan na siya ng ulirat nang paulit-ulit siyang ilublob sa tubig. She was tortured in different ways. Nakapikit na siya at naghahabol ng hininga nang marinig ang pagsabog at sunod-sunod na putukan ng baril sa labas. Sino yon? Peste! Talagang matinik ang hayop na Darius na yon. Sunod-sunod na mura ni Amir. Labasin niyo! Itry niyo si Darius. Akong papatay sa mayabang na yon. Hinila siya palabas ng silid na lalaki. Nagtatakbuhan ng mga taong may mga armas at malalaking baril. Napapasigaw si Caris sa bawat putok at pagbagsak ng mga taong nakakasalubong niya. Nakaabot sila na lalaki sa rooftop at doon nila naabutan si Darius na nakikipagbuno sa 5 lalaki. Darius Valte, matini ka talaga. Tura ni Amir. Hinihigpitan ng braso sa kanyang leeg. Halos nakapikit na ang mga mata ni Caris pero aninag pa rin niya kung gaano kagaling makipaglaban ng kanyang nobyo. Ngayon niya nauunawaan na talagang delikado itong tao, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Hayop ka, Amir! Pakawalan mo siya! Susugod sana si Darius ng harangan ito ng 2 lalaki pero parang wala lamang na binigyan ng mga ito ng binata ng malakas sa sipa at suntok. Ako kailangan mo, di ba? Tumawa si Amir. Go on! Lumapit ka!
Napapikit siya nang maramdaman ng malamig ng uso ng baril na nakatutok sa kanyang sentido. At sasabog ang bungo nito babae mo. Sige, lapit! Masaganang tumulo at bumaba sa pisngi ni Caris sa mga luha. Nakamasid siya sa bawat sigurado at pulidong pakikipaglaban ni Darius. Naroong halos hindi ito kumura kapag binabali ang mga leeg ng kalaban. Bitaw, Amir! Nabukas ay natalo ng lalaki ang mga kalaban. Silang tatlo na lamang ang nasa rooftop. Ano pa nga bang aasahan sa top Navy SEAL soldier, di ba? Pero wala yung magagawa kung hawak kong kahinaan mo. I am on the advantage side, right? Sigurado ka? Buhat sa sinabi ni Darius ay may pumaibabaw na 2 helicopter sa ere. May tig-2 armadong lalaki sa bawat sasakyang panghipapawid at nakatutok ang baril sa lalaking nasa likuran niya. Lasers from their gun are everywhere on her body because she was used as a shield. Go on! Barilin niyo ako at isasama ko babaeng to! Mayabang na ani Amir. Sige lang! Halos wala na siyang maintindihan dahil sobrang nanghihina na siya. Caris, love, look at me. Pakiusap ni Darius sa kanya. Kahit na nahihirapan ay tinignan niya ito. May hawak itong baril at nakatutok sa banda nila. Darius, I love you. I love you too, love. Kahit na sumisigaw ng pagiging delikado ang mga mata ng lalaki, ay nagawa pa rin itong ngitian siya. Do you trust me, Caris? Oo, Darius. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito pero may tiwala siya dito. Don't move, Caris. Huwag kang gagalaw kahit anong mangyari. Do you understand? Dahan-dahan siyang tumango. Tama na drama niyo. Papatayin kita, Darius, at isasama ko babaeng to. Hindi. Hiyaw ng lalaki kasabay ng malakas na putok ng baril. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Caris. Caris was traumatized because of what happened. Halos 2 linggo na siya sa ospital at tulala. Halos hindi siya makausap. Caris, kain ka muna. Dinalahan kita ng favorite mo. Wika ng kapatid niyang si Kaiser. Halos araw-araw ang kapatid niya sa ospital, kasama ang asawa nito. May iba ka ba bang gustong kainin? Dahan-dahan siyang umiling. Tinabihan siya sa kama ng kapatid. Caris, gusto mo bang umuwi muna sa Marinduque? Pwede kitang iuwi muna, doon ka muna kay nanay. Ayoko. Mahinang sagot niya. Para siyang nawala ng lakas. Parang nawala ng katuturan ng buhay niya. Marami siyang nalaman tungkol kay Darius. Kaya pala kakaiba ito. Masyado misteryoso at delikado. Kaya pala may mga baril ito sa kwarto, maging sa kanyang sasakyan. Hindi pala ito ordinaryong tao o ordinaryong businessman lamang. Sa bahay kaya, namimiss ka na rin ng mga pamangkin mo, Caris. Umiling na naman siya. Ayaw niya maging pabigat. Kaya naman yan sarili niya. Okay lang ako, kuya. Caris, nandito lang kami. Aalagaan kita, okay? Kayong 2 na magiging anak mo. Tumalim ang mga mata niya. Ayoko sa batang to, kuya. Naalala ko lalaking yun sa batang to. Kung pwede lamang itong alisin nagawa ko na. Sloan, Caris. Bulalas ng kuya niya. Hindi pwede nga sinasabi mo. Kasalanan sa Diyos yan at isa pa. Anak mo rin naman yan. Dugo at laman mo. Bakit ka magagalit sa kanya? Sumulak ang galit niya. Nagdilim ang kanyang paningin. Dahil ayoko magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa lalaking yon. Manluloko siya. Nadami ako sa mga kasalanang ginawa niya. Wala naman akong kinalaman pero akong ginantihan. Iyak siya ng iyak dahil sa naalala na naman niya ang kanyang sinapi. Nagmahal lang naman siya pero bakit grabe naman ang balik na sakit? Kung sana naniwala siya sa babala ng kaibigan noon, baka hindi nangyari ito sa kanya ngayon. Stop hurting yourself, Caris. Ano ba? You're being irrational. Walang kasalanan ng bata. No, hindi. Ayoko nito, kuya. Ayoko nito. Habang pilit siyang pinipigilan ng panganay na kapatid, ay saktong bumukas naman ang pinto ng private room niya sa ospital at pumasok si Darius na agad kinabakasan ng pag-aalala na makita siya. Love, what is happening? Binitiwan si Caris ng kapatid kaya malayang nakalapit si Darius sa tabi niya. Love, I'm sorry. Please, careful. Baka mapano ang anak natin. Nag-aalala ako. Hindi ko matatanggap tong batang to. Agad bumakas ang sakit sa mukha ng binata pero wala siyang pakialam.
Ayokong magkaroon ng kahit anong koneksyon sa taong naglagay ng buhay ko sa kapahamakan. Manghahawakan siya ng lalaki pero mabilis siyang umiwas. Huwag mo akong hahawakan! Babe, sorry. Nagsinungaling ako. Kung sana sinabi ko sa'yo totoo, hindi mangyayari na. Lalabas ka mag-isa at mapapahamak ng gabing yun. Kung sana hindi kita iniwang mag-isa sa apartment. Matalim ang mga matang tinignan niya ang lalaki na pilit siyang hinahawakan, kaya panay ang iwas niya. Bakit? Anong pinagkaiba kung alam ko o hindi? Ang sakin lang, Darius. Nagsinungaling ka sa totoong ikaw. Sana aware ako sa kapahamakan dulot mo. Dapat nakaiwas na ako agad at hindi ka na hinayaang pumasok pa sa buhay ko. Hindi totoo yan, Charis. Bawin mo sinabi mo. Babe, no. Dahil lamang naggalit kaya mo nasasabi yan. Inilingan niya ito bago tumingin sa kapatid. Kuya, you need anything? Tanong ni Kaiser na makalapit ito sa kanya. Agad siyang yumakap. Paalisin mo siya. I don't want him here. Ever again. Sinundan niya ng tingin si Darius hanggang sa makalabas ito ng silid. Sa labas ay marami na namang bodyguards, pero hindi na siya nagtataka dahil ang kapatid niya ay nagmamay-ari ng isang malaking security agency at sadyang may mga bodyguards din. Charis, hindi mo pwedeng basta mo na lang siya paalisin. Amo siya ng anak mo. Kung ganon, ay ayoko sa mag-ama ko. Hanggang sa makapanganak si Charis ay ayaw niya sa bata. Napipilitan lamang siyang alagaan ito dahil na rin sa kagustuhan ng pamilya niya. Girl! Ang cute naman ng baby na yan! Bungad ni Oli nang pumasok ito sa kusina bitbit ang sanggol. Kamukha mo, Beshi? She glanced at him flatly. Oh? Ang cute ng anak mo. Nakakatanggal ng pagod. Look oh, she's giggling. Wala akong pakialam. Ibalik mo na nga yan sa sala. Sumasama lang ang mood ko kapag nakikita ang batang yan. Naalala lamang niya nangyari halos isang taon na nakalipas. Pero sa halip na sundin ni Oli, ay umupo ito sa upuan na nasa tapat ng maliit na mesa sa kusina. Wala namang kasalanan si baby girl, Charis. Kahit itong anak mo na lang ang mahalin mo kung hindi mo pa kayang patawarin ng ama. Oli, mabilis itong tumayo. Sabi ko nga, doon na kami ni Shari sa sala. Hindi siya makapagtrabaho sa labas. Hindi niya malaman pero takot na takot siyang lumabas dahil parang lagi may kukuha sa kanya. Na-trauma siya. Maging sa tubig na nakalagay sa timba o balde, ay nagwawala na siya sa takot. Kaya binigyan siya ng asawa ng kapatid niya ng trabaho, work from home, encoding ng mga documents na kailangan sa company nito. Ano ba yan, Shari? Bakit hindi ka nalang matulog? Naiinis sa singhal niya sa sanggol na bigla nalang umiyak isang gabi habang nagtatrabaho siya. Ano ba? Kaso wala naman siyang choice kundi ang i-check ang diaper nito at kung nagugutom na ito dahil wala naman siyang kasama sa kondo. Hindi pumayag ang Kuya Kaiser niya na magkakaroon si Shari ng yaya dahil naroon naman daw siyang ina nito. May pumupunta lamang para ipagluto siya ng pagkain, maglinis ng bahay at maglaba. Pwisit na buhay! Singhal niya sa sarili. Hindi iyon ang pangarap niya. Na magpaalam siya sa pamilya na gusto niyang maging independent ay maayos ang nasa isip niya. Pero dahil dumating si Darius, ay nasira ang lahat ng plano niya. Isang araw na bumisita ang kapatid, ay naabutan nitong umiiyak ang bata. Charis, bakit umiiyak ang anak mo? Hindi mo man lang muna asikasuhin na mamawi sa kakaiyak. Kanina pa yan. Hindi naman gutom. Kakapainom ko pa lang ng gatas. Kakapalit din lang ng diaper at nag-iinarte lang. Sloan, Charis, ano ba yan? Kapag umiiyak na ganitong anak mo, yakapin mo dahil naghahanap siya ng yakap ng ina't magmamahal. Pangaral sa kanya ng kapatid. Hindi siya umimik. Naiintindihan mo, Charis? Hindi. Hindi na umimik ang Kuya Kaiser niya. Binuhat nito si Shari at saka dinala sa balkonahe at doon isinayaw-sayaw para makatulog. Pinanood niya ang kapatid na nakangiting kinakausap ang pamangkin. Makalipas ang ilang linggo, sigurado ka na ba talaga dito, Charis? Kanina pa siyang tinatanong ng kuya niya sa desisyon na ito rin naman ang nagsuhestyon dahil nang magpa-check up siya ay nalaman nilang may postpartum depression at post-traumatic stress disorder siya. Umirap siya bago sumalampak sa sofa. Nakahanda na mga gamit ni Shari. Tulugan sanggol sa crib habang hinihintay ang kukuha dito. Charis, talaga bang wala kang amor sa bata? Walang kasalanan ng bata sa mga nangyari sa inyo ni Darius sa nakaraan. Nagsisimula na naman ito. Kuya, please. Sawa na akong marinig yan sa'yo. Paulit-ulit na lang.
Iritang wika niya rito. Mabuti nang wala sa akin ng batang yan para wala ring dahilan ng lalaking yun na bumisita rito magpadala ng kung ano-ano. Ikaw rin. That's your decision. Sa wakas ay sumuko na ito sa kakapangaral sa kanya. Ilang oras pa'y dumating na si Darius. May kasama itong dalawang babaeng magiging yaya raw ni Shari. At halos isang buong security team. Hindi niya ito pinapansin. Ang kuya niya at si Darius lamang ang nag-uusap. Nanatili siya sa kusina. Love. Napalingon siya sa pinto ng kusina nang pumasok si Darius, dalang kanilang anak. Talaga bang stop questioning me, Valte. Alam mo kung bakit kahit sa batang yan ay wala akong amor. Malamig na saad niya. Just kiss her goodbye, at least. Ano ba Tyson, Darius? Umalis na kayo! Napipilitang tumango si Darius. Okay. Iiwan kong ilang bodyguards para may security ka kung gusto mo lumabas. Saka, yung isang yaya. Pilit siyang hindi lumingon sa kanyang mag-ama dahil sa nagbabadyang mga luha. Bakit pa? Para may espiya ka sa akin? Love, hindi sa ganon. I just want you to feel safe. Naramdaman niya ang paglapit nito sa likuran niya. Huwag mo nga akong tatawagin ganyan. Hindi na ako naniniwala. Napaniwala siya nito noon sa kasinungalingan. Ayaw na niyang maulit pa. Tagmukha siyang tanga tapos nadamay pa sa away na hindi niya alam. Sino may sabi sa'yo? Usisa niya nang maalala ang sinabi nito kanina, nag-aalangan siyang lumabas. Nabanggit ni Kaiser na hindi ka raw lumalabas kapag walang kasama. Marahang paliwanag ni Darius. Hindi pa rin niya nililingon ng mag-ama. Hindi ko kailangan. Sinasamahan naman ako ni Kuya Kaiser o kaya ni Kuya Kobe. Kapag lalabas, bring your bodyguards with you. But love, hindi sila lagi nandyan. Paano kung? Ano bang pakialam mo? Hinarap na niya ito at masamang tinitigan. Ha? Ngunit sa sandaling huminto ang kanyang paghinga na makitang magandang tanawin sa kanyang harapan. Maingat na karga ni Darius ang kanilang anak sa matipuno nitong mga braso. Para bang safe na safe si Shari dahil nakakalong ito sa bisig ng kanyang ama. Tulog ang bata habang hawak ang daliri ni Darius. Umalis na kayo, Darius. Please, gusto ko mapag-isa. Malambing siyang initian nito. Alright. Pwede mong bisitahin si Shari sa bahay anytime. You're always welcome. Nang makalis ang kanyang mag-ama ay doon lamang pinakawalan ni Caris ang luha. Napaupo na siya sa sahig sa kusina dahil sa sobrang pag-iyak. Caris. Kuya, tama naman ang ginawa ko, di ba? Humihikbing tanong niya sa kapatid. Kasi hindi ko pa kaya. I have depression. I can't take care of her. Mahigpit siyang niyakap ng kapatid. Give it time, Caris. Give it time. Magiging maayos si Shari kay Darius. Sa ngayon, alalahanin mo muna ang sarili mo. Magpagaling ka. Labanan mo ang takot mo, Caris. Nandito lang kami para sa'yo. Maghihintay si Shari at si Darius. Tahimik na umiyak si Caris sa bisig ng panganay na kapatid. Give time for herself, sabi ng kuya niya, pero paano? Kayong halos araw-araw din sa kondo niya sina Darius at Shari. Tulad na lang ngayon. Anong ginagawa niyo rito? Malawak ang ngiti ng lalaki na pumasok na sa loob ng kondo. Nagkakakawag sa bisig nito ang anak nila. Binibisita ka namin ni Bibi. 1 linggo na, hindi ka naman bumisita. Napairap si Caris. Ang dami na naman tao sa kondo. May mga bodyguard si Darius na kung saan-saan nakapwesto. Yun kasing iiwan sana nito sa kanya ay tinanggihan niya talaga kaya no choice ito kundi huwag na mag-iwan ng guard. Wala rin naman siyang balak na lumabas. She wants to be alone and reflect on herself. And why would I do that? Masungit na tanong niya. Nakasunod sa kanyang mag-ama. Ha? Oo nga pala. Sinusundo ka namin ni Shari. We'll go shopping. Family bonding, ganon. Umingos siya. Ayokong lumabas. Kayo na lang. Let's go, love. Wala nang bagong damit si Shari, saka supplies. Baka magkasakit to kung saan lang natin bibili ng mga gamit niya. Mariin siyang pumikit at bumuntong hininga. Sa huli ay wala rin siya nagawa. Nakita na lamang niya ang sarili sa tapat ng kondo at hinihintay ang sunduraw nila. Smile, Sloan Caris. Tignan mo si Shari, oh. Tuwan-tuwa. Malawak ang ngiti na ani Darius. Kinukulit siya.
Ngunit hindi pa man siya nakakasagot ay dinaluhong na siya ng takot nang may biglang humintong sasakyan sa tapat nila. Out of instinct, ay tatakbo sana siya ng higilapin na lalaki ang kanyang braso at yakapin. Sa kabilang bisig nito ay si Shari na nakatingin sa kanya ang mabibilog na mga mata. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib ni Darius. Shh, it's alright. That's our car. Calm down, Karis. Hinga lang. Shh. Magpapakalma sa kanya nito, hinahaplos ang likod niya. Nasulyapan pa niya mga gwardya na nakapalibot sa kanilang mag-anak. Napapikit si Karis nang maramdaman ng maliit na kamay na humawak sa pisngi niya. Ang maliliit na kamay ni Shari. Dahan-dahan siyang kumalma. Iyon ang dahilan kaya mas pinipili niyang magkulong sa loob ng kondo. Tara na, kalmado ka na ba? Maaari na ba tayong sumakay? Malambing at malambot ang boses na tanong sa kanya ni Darius. Hindi bagay sa matipuno nitong katawan. Bagya pa siya nanginginig habang nasa biyahe. Hindi binitawan ni Darius sa mga kamay niya habang si Shari ay nasa baby carrier. Saan tayo pupunta? Nakuha niyang itanong ng kumalma. We'll go to Thailand. Gusto mong bumisita doon, di ba? Ano? Gulat na tanong niya. Parang pupunta lang tayo sa kabilang barangay ah. Mahinang tumawa ang lalaki. You know me, love. Excited ka na? Ano pang magagawa niya kung papasok na sila sa airport? Hindi wala akong dalang kahit na ano, Darius. Dapat malang sinabi mo sa akin beforehand. Nagrereklamo at naglilita niya si Karis hanggang sa pagsakay nila sa private plane. Kahit alam niyang hindi biro ang yaman ni Darius, ay nagugulat pa rin siya. Nakikita naman niya ang karangyaan ng asawa ng kuya niya, kaya hindi nagaanong bago pero ibang level talaga itong si Tyson Darius Valte. Bibili tayo doon. Bali walang sagot na lalaki. Akala ko ba magsha-shopping lang ng mga gamit ni Shari? Ano't sa Thailand palang punta? Sa Thailand tayo mamimili. O saan mo ba gusto? Japan? Italy? Korea? Stop, Darius! Nalulula siya sa mga pinagsasabi nito. Gusto niyang palakpakan ang sarili. She's improving. Dati, hindi niya matignan si Darius dahil sa galit niya, kaya pati si Shari ay nadamay. Pero ngayon, kinakaya na niya. Unti-unti ay nararamdaman niya na bumabalik na siya sa dati. Her brother was right. Give it time because time is the great healer. Tyson Darius! Hiyaw ni Karis dahil iniwan nito ang niluluto na pinababantayan niya saglit. Tuloy ay nasunog yon. Ilang araw na buhat nang makabalik sila mula sa Thailand. Ha? Ay, nasunog. Sorry. Chinek ko kasi si Shari sa kwarto. Akala ko umiyak. Dahilan nito. Palusot pa. Bulong niya. Di sana, hininaan mong apoy. Nakakainis naman. Anong kakainin natin ngayon? At saka pala bakit andito na naman kayo? At tulad ng dati ay binaliwala ni Darius ang inis at galit niya. Kinuha nito ang phone mula sa bulsa at umorder ng pagkain. Tinatanong kita, yung ugali mo na yan nakakainis sa totoo lang. Tinitigan siya ni Darius. Animo binabasa ang nasa isip niya. Maya-maya ay nagbuntong hininga ito at lumapit sa kanya. Saka hinawakan ang magkabila niyang braso. I'm sorry for all the trouble, Carissa. Inaamin ko nagkulang ako sa pag-aalaga at pagbabantay sa'yo knowing that I have my fair share of enemies. Hindi ko naisip na baka sa'yo sila gumante. Kasi akala ko na itago kita na maayos sa radar nila. Hindi pala. Patawarin mo ko, Carissa. Please. Nanatili siyang tahimik at hindi kumikibo. Kaya nagpatuloy ito. Ang sakit na. Ang sakit-sakit na kapag binabaliwala mo ko. Ang anak natin. Carissa, let me help you heal, okay? Huwag mo naman kaming itulak palayo sa'yo. Ngayon, magtanong ka. Lahat-lahat, sasagutin ko. I will tell you everything, even it will cost my life. Anong ibig mo sabihin? There are confidential information na para lang sa organisasyon. Dapat sila lang ang nakakalam pero kung gusto mo ring malaman, sasabihin ko. Baliw ka ba? Bakit ko naman gustong malaman ang tungkol dyan? Malambing itong tumingin sa kanya. Dahil ako yun. Nandun ako. Naguguluhan si Caris kaya nagpasya siyang magtanong. Sino ang lalaking yun? He's Amir. He's a friend of mine but shit happens. Nagkagustong kapatid niya sa akin but I didn't feel the same way. Nakiusap si Amir sa akin na gustuhin ang kapatid niya dahil nadidepress na at suicidal pero hindi pa rin ako. Hindi mapipilit ang puso. Then suddenly,
All I know is that his sister cut her wrist and died. Sa akin niya, isinisi ang lahat. Kaya pala ganoon na lamang ang kagustuhan nitong gumanti kay Darius. Pero mali pa rin kahit sang anggulo tignan. Love, I hope we can start new. Kung gusto mo, aalis ako sa grupong kinabibilangan ko. Gagawin ko, just please, babe. Please, come back to me. May pagmamakaawa sa boses ni Darius. I will take responsibility on what happened to you. Sasamahan kita makalimot. Sasamahan kita maging maayos. At sabay nating gagabayan si Shari bilang magulang niya. Caris, will you do that? Nakikinig lamang siya sa bawat paliwanag ni Darius. Unti-unti niyang pinoproseso ang bawat katagang sinabi nito. You have the right to be mad at me, but please, not to this extent, babe. Tahimik niyang kinabig ang lalaki at saka niyakap. Wala siyang sinabi. Wala siyang mahagilap na sasabihin. Magkayakap sila sa kusina. Hindi pa sila maghihiwalay kung hindi tumunog ang doorbell. Tumating na ang pagkain na in-order nila. Tapos na ang pag-uusap tungkol sa nakaraan. May bahid pa nang nangyari sa nakalipas, pero bearable na dahil marami ang gumagabay. Love, susunod na lang ba kayo ni Shari sa office? Tanong ni Darius sa kanya. Halos araw-araw rin naman na itong naroon kasama si Shari. Hindi pa rin niya binubuksan ng tuluyan ang kanyang puso. Dahan-dahan. Darating ang panahon para doon. They are still in the process. Kung umuwi kasi kayo kagabi, hindi ka magmamadali ngayon. Reklamo niya. Ayaw ang umuwi ng anak natin, tsaka tulog na. Alang namang ibiyay ko ng tulog, hindi ba? Pinatulog mo, papalusot ka pa. Imus niya. Alis na Dario, susunod kami kapag nagkalakas ako ng loob. Natigilan ito sa pagkakabit ng necktie. Tinitigan siya bago bahagyang umiti. Babe, may kasama ka kapag lalabas. Don't worry, okay? And Shari will be with you. Yeah. Aniya saka nagbuntong hininga. Unti-unti ay napapamahal na siya sa kanyang anak. Dito niya unang binuksan ang puso. Alam niyang ang sama-sama niya nang idamay niya ito sa galit niya. Alis na ako, love. Kumain ka muna bago kayo lumabas, ah. You can stroll sa mall bago pumunta sa office kung gusto mo. Oo na, ang kulit mo, nakakairita na. And Darius, being Darius, tumawa lamang. Tinawanan lamang ang inis niya. Sige, bye, love. Pumasok siya sa silid para asikasuhin ang anak. Naaabutan niya roon ang yaya nito. Ako nang bahala sa anak ko, pwede ka nang umuwi. Binihisan niya ang anak pagkatapos ay kinarga niya at tintigan. Nakatitig pabalik sa kanyang bata. Parang kinikilala siya. Shari, si mami po ito. Marahang aniya dahil parang hihikbi na ang bata. Sorry anak ha, dahil pati ikaw nadamay. Patawarin mo si mami ha. Anak, mahal kita. Niyakap niya ito at hinagkan sa tuktok ng ulo. Bigla'y tila naramdaman ni Shari ang pagmamahal niya. Nagkakakawag ito at tumawa. Parang sasabog ang puso ni Caris sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Sobrang saya niya. Thank you, anak. Pinupog niya ito ng halik. Tara na kay Daddy. Oh, tuntua. Gustong-gusto niyan kay Daddy, ah. Let's go. Caris took all her courage to step out of her condo unit. Mahigpit niyang yakap sa bisig si Shari na nagbababol ng laway tapos ay tatawa at titili. Gustong-gusto talagang lumabas. Hindi na siya nagulat nang may 2 bodyguards ang nasa labas ng pinto. Pagbaba sa lobby ay may 3 at habang naghihintay na sasakyan, ay nakapalibot at sa kanilang mag-ina ang mga ito. Nakakahiya na nga sa mga nakakakita dahil talagang agaw pansin na pero wala siya magagawa. She feels safe that way. Pagsakay nila ay saktong tumawag si Darius. Love, saan muna kayo ni Shari? Napairap siya. Kakalabas lang ng kondo, ano ba? Baka riyan na kami dumiretso, tinatamad akong maglibot, saka ang likot-likot ni Shari. Tawa rin ang tawa. Natahimik sa kabilang linya. Hello? Darius? You still there? I'm just glad na may bonding kayo ng anak natin. Tuwan-tuwa siguro siya dahil ikaw ang may karga sa kanya. Madramang ani Darius. Oh, well, hihintayin ko kayo rito. Okay. Ngunit laking pagtataka ni Caris nang igiya sila ng bodyguards hanggang sa rooftop. Hindi lang siya makapagtanong dahil panay ang masasayang ngiti ng mga ito sa kanya. Bakit sa rooftop? Baka umulan. Makulimlim kasi ang kalangitan at hindi man lang nagpakita ang araw.
Sa office si Darius ang Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bumukas ang elevator at sa rooftop mismo sila lumabas. Napanganga si Carissa na naabutan. Anong meron? The rooftop is decorated with flowers and balloons. Hey, mali yata to ng... Ngunit sa paglingon niya ay hindi mga bodyguards ang naroon, kundi si Darius na may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Hi love, Shari, have you been good to mommy? At ang bata ay agad na tumili at nagpabuhat sa ama. Kinuha nito si Shari mula sa kanya. Tara? Ha? Naguguluhan siya. Inakay siya nito patungo sa gitna kung saan may nakakalat na mga petals. Love for you. Inabot nito sa kanya ang bulaklak. I hope you like it. She loves flowers, especially sunflowers. At iyon ang nasa bouquet. Sa kanyang gulat ay lumuhod ito sa harap niya. Ibinaba si Shari na nakatingala na sa kanya at pumapalakpak. Hindi pa ito gaanong nakakatayo pero nakakaalalay naman ang ama. Darius. I know, this is so sudden, Carissa. Pero hindi na ako makapaghintay. Ayoko na nung bibisita lang kami ng anak natin sa'yo. May kinuha ito sa bulsang isang kahon at binuksan sa harap niya. Will you marry me? Sloan Caris Pineda. Hindi na rin siya kontento sa pagbisita lang. Yes. Once again, Tyson Darius Valte was suppressed, willingly in the small hands of Sloan Caris Pineda Valte and their daughter, Shari. Ilang buwan lang ang lumipas ay nagpakasal na sila. Unti-unti rin ay bumabalik na ang dating sigla ni Caris dahil tuluyan na niyang binuksan ang puso sa pagpapatawad. Darius deserved the second chance. Siya rin. Alam niyang deserve niya yon. Hindi niya ipagkakait sa sarili ang maging masaya kasamang kanyang mag-ama. They battled her depression together. Hindi siya nito iniwan at dahil doon ay nangangako siyang mananatili rin siya sa piling nito hanggat kaya niya at hanggat gusto nito. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!